Naging seryoso si Jinwoo at mariing inutusan na ihinto ang broadcast kahit sandali lang. Nag-alinlangan ng cameraman, ito ay isang live broadcast, isang kaganapang pinapanood ng di mabilang na tao. Ngunit may kung anong tono sa boses ni Jinwoo at matinding tingin sa kanyang mga mata na nagpatigil sa kanya. Wala siyang puwang para tumutol. Sa ayaw man at sa gusto niya, sumunod ang cameraman. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, iniutos ni Jinwoo sa kanyang mga Shadow Warrior na hanapin ang katawan ni Hunter Byung-gyu. Hindi nagtagal, bumalik ang isa sa kanyang High Orc Shadow Generals, bitbit ang walang buhay na katawan ng manggagamot. Tinanong ni Yuno si Jinwoo kung ano ang ginagawa niya at sinagot ito ni Jinwoo na wala na silang oras at tumahimik na lang siya. Agad niyang nilapitan ng walang buhay na si Byung-gyu at kaagad na inactivate ang kanyang Shadow Extraction skill. Sa madiing tinig, sinabi niya ang salitang, "Rise." Isang anino ang lumitaw at muling nabuhay si Byung-gyu bilang isang shadow. Muling tinanong ni Yuno si Jinwoo kung ano ang ginawa niya at kung bakit niya muling binuhay ang isang patay. Tahimik na tumingin si Jinwoo kay Yuno bago sumagot, "Narinig ko ang isang boses na nagsabing gamitin ko ang aking kapangyarihan." Naguluhan si Yuno at nagtanong muli, "Anong boses?" Seryosong tugon ni Jinwoo, "Ang boses ni Byung-gyu." Nasaksihan nila ang isang kapangyarihang salungat sa lahat ng Loika, isang himalang naganap sa harapan nila. Ngunit wala ng oras para magnilay-nilay tungkol dito. Nang hindi na naghihintay ng utos, kusang kumilos si Shadow Byung-gyu. Lumapit siya kay Hunter Cha nang may kalmadong kumpiyansa at itinaas ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang basag na katawan. Sa isang iglap, damaloy ang mahiwagang paggaling mula sa kanya, unti-unting ibinalik ang buhay ni Hunter Cha habang siya ay nasa bingit ng kamatayan. Napanganga si Yuno sa gulat, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Pilit niyang inuunawa ang mga pangyayaring naganap sa harapan niya. Napansin ni Jinwoo ang kanyang reaksyon at sa wakas ay nagsalita. Ipinaliwanag niya na kapag muling binubuhay ang isang tao bilang anino, nararamdaman niya ang kanilang likas na katangian, ang kanilang pinakatunay na hangarin noong sila'y nabubuhay pa. Para kay Byung-gyu, ang kanyang dedikasyon bilang isang manggagamot ay napakalakas kaya kahit sa kamatayan, nananatili ito. Hindi siya kumilos dahil sa utos, kundi dahil sa isang matibay at hindi matinag na tungkulin. Tahimik na nakatayo ang cameraman, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit iginiit ni Jinwoo na patayin ang kamera, ang kakayahang buhayin ng patay. Isang kapangyarihang sobrang mapanganib upang ipakita sa buong mundo. Dahan-daang lumapit si Yuno at mahigpit na ipinatong ang kamay sa balikat ni Jinwoo. Bagaman matatag ang kanyang boses, ramdam dito ang lalim ng kanyang pagninilay-nilay. Inamin niyang si Jinwoo ay nakatakdang gumawa ng mga pambihirang bagay, mga gawaing kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Tinanggap din niya na ang kapangyarihan ni Byung-gyu ay magiging napakahalagang kakampi sa mga laban na paparating. Ngunit, sa mas mahinang tinig, hiniling niya kay Jinwoo na huwag pilitin si Byung-gyu sa anumang bagay na labag sa kanyang kalooban. Tahimik na hinawi ni Jinwoo ang kamay ni Yuno mula sa kanyang balikat, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Matapos ang isang sandali, binalaan niya si Yuno, "Pangalawang beses mo nang hinawakan ang balikat ko." Ngunit pagkatapos ng isang maikling katahimikan, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Alam niyang sa pagkakataong ito, ang ginawa ni Yuno ay hindi isang utos o pagpapakita ng awtoridad, isa itong taos-pusong pakiusap. Lumapit si Jinwoo kay Shadow Byung-gyu. Napagpasyahan na niya, "Cancel extraction." Unti-unting naglaho si Shadow Byung-gyu, ang kanyang anyo ay unti-unting natunaw pabalik sa kabilang buhay. Bago siya tuluyang mawala, tumingin siya kay Yuno at nagbigay ng huling ngiti. Tumugon naman si Yuno, isang ngiting puno ng respeto. Isang mabigat na katahimikan ng bamalat sa paligid. Pinanood ng mga hunter na may halo-halong emosyon ang pag-alis ng isa sa kanilang mga bayani sa huling pagkakataon. Samantala, sa labas ng Jeju Island, patuloy ang matinding labanan. Isang hunter ang takot at napasigaw, si Goto, namatay na lang ng gano'n na walang kalaban-laban, buti na lang mayroong Korean hunter na dumating at pinaslang ang bagong halimaw. Ayaw ko nang bumalik sa lugar na yon. Sa loob ng opisina ng Japanese Hunters Association, galit na galit ang chairman habang nanunood ng live broadcast. Sa tindi ng kanyang galit, hinagis niya ang telepono sa sahig. Bakit buhay pa ang mga Korean hunters samantalang ang mga Japanese hunters ay deadball na, sigaw niya, punong-puno ng pagkadismaya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Akala ko ba hindi sasali si Jinwoo sa digmaan? Bakit nandyan siya? Agad niyang iniutos, i-withdraw ang kanilang puwersa. Sa labas ng Jeju, patuloy pa rin ang matinding bakbakan. Halos lahat ng mga hunters ay nagtataka, bakit napakarami pa ring langgam kahit patay na ang kanilang reyna. Dapat ay humina na ang mga halimaw, ngunit sa halip, patuloy silang umaatake na parang walang katapusan. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at aabot sila sa bayan, isang trahedyang hindi maaaring hayaan mangyari. Nagmamadali ang mga Korean hunters na sumakay ng helicopter upang ihatid si Hunter Cha sa bayan. Kailangan niyang agad na mabigyan ng medikal na atensyon matapos ang matinding laban. Habang papalipad na ang sasakyan, nagtanong si Tashik, nasaan si Jinwoo? Sumagot ang isa sa kanila, magpapaiwan siya, lilinisin niya ang lahat ng natitirang langgam, pati na rin ang mga itlog ng mga ito. Nagtinginan ng mga hunters, alam nilang isang napakadelikadong misyon ang iniwan kay Jinwoo. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagduda, dahil kung may isang taong kayang tapusin ito mag-isa, siya iyon, at kung magpapaiwan lang sila ay magiging pabigat lang sila kay Jinwoo. Samantala, sa loob ng kuweba, ginamit ni Jinwoo ang kanyang Demon Sword, isang sandatang matagal na niyang hindi nagagamit. Mabilis niyang hinarap ang mga natitirang langgam, walang takot na sinusugpo ang bawat halimaw na humahadlang sa kanya.
Habang patuloy siyang nakikipaglaban, biglang lumitaw ang notification sa harapan niya, level up. Sa wakas, ang dati niyang level 99 ay umabot na ng level 100. Napangiti si Jinwoo, ramdam ang panibagong lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi na niya kailangang tapusin ang laban ng mag-isa. Agad niyang iniutos, Shadow Army, tapusin niyo na ang natitira. Pinuntahan ni Jinwoo ang mga labi ng Ant King at pinagmasdan itong mabuti. Kahit wala na itong buhay, naglalabas pa rin ito ng napakalakas na aura, isang patunay kung gaano ito kalakas noong nabubuhay pa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagsagawa ng shadow extraction at buong kumpiyansang sinabi, Arise. Biglang nagdilim ang paligid ni Jinwoo. Para bang hinigop siya ng isang misteryosong puwersa at sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya na bumalat sa kanya. Ano to? Bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya tuluyang lumunin ng dilim, biglang bumalik ang lahat sa normal. Sa harapan niya, unti-unting lumitaw ang isang bagong anino, isang napakalakas na presensya ang bumalat sa paligid. Ang Ant King ay muling nabuhay bilang isang shadow. Biglang lumabas ang isang notification, General Rank. Isang panibagong ranggo na ngayon palang nakita ni Jinwoo. Agad siyang napaisip, General Rank? Wala pang ganitong uri ng anino sa aking hukbo. Nang akma na siyang aalis, biglang nagsalita ang Ant King, My King. Napalingon si Jinwoo, gulat na gulat. Wala ni isa sa kanyang mga shadow ang nakapagsasalita noon. Ngunit eto ngayon, ang Ant King mismo, nakaluhod sa harapan niya. My King, bigyan mo ako ng pangalan, muling sabi ng Ant King, ang tinig nito ay puno ng paghanga at katapatan. Bahagyang napakunot noo si Jinwoo. Ako ang pumatay sa'yo, bakit gusto mo pa rin sumunod sa akin? Ngumiti ang Ant King at walang pag-aalinlangan na sumagot, hindi ako namatay. Muli lang akong ipinanganak, at natutuwa ako sa bago kong buhay. Napatingin si Jinwoo sa anino sa harapan niya. Isang dating napakalakas na kalaban, ngayon ay buong pusong sumusumpa ng katapatan sa kanya. Isang pangalan, bulong ni Jinwoo habang iniisip kung ano ang itatawag sa bago niyang general rank na shadow, pero yun na ang pangalan mo at narehistro kagad sa notification ni Jinwoo. Samantala, sa bayan, abala ang mga hunters sa walang tigil na pagpatay ng mga langgam. Halos mawala na sila ng pag-asa, sila na lang ang huling linya ng depensa. Alam nilang kahit mamatay pa sila, hindi sila maaaring umatras. Ngunit sa harap nila ay isang walang katapusang hukbo ng halimaw na patuloy na umaatake. Habang nakatingin sa malayo, pinagmasdan ni Jinwoo ang desperadong laban. Alam niyang hindi ito maaaring magtagal pa. Dahan-dahan siyang nagsalita, Beru, tulungan mo silang puksain ang mga langgam. Agad namang sumunod si Beru at buong galang na sumagot, Yes, my king. Sa isang iglap, lumipad si Beru sa ere, handa nang pawiin ang lahat ng natitirang kalaban. Nang malapit ng tamaan ng pag-atake ng mga langgam ang isang hunter, biglang may isang mabilis na bagay na dumaan at pinatay ang halimaw bago pa nito maabot ang biktima, si Johi, na nakamasid sa labanan, ay nanlaki ang mga mata nang makita kung sino ang dumating. Sa kabilang banda, sa himpapawid, sakay ng helicopter, halos naubos na ng mga hunters ang kanilang buong lakas sa walang katapusang pag-atake ng mga langgam. Pagod na sila, at unti-unti nang nawawala ang kanilang pag-asa. Bigla nilang narinig ang isang malakas na tunog na basag na ang kanilang pananggalang. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Wala na silang proteksyon. Alam nilang wala na silang ibang magagawa, isang iglap lang at matatapos na ang lahat. Ngunit bago pa sila tuluyang lumunin ng takot, isang misteryosong pigyera ang biglang hamarang sa kanila. Sa isang iglap, pinuksa nito ang lahat ng halimaw sa paligid. Nakahinga ng malalim ang mga hunters at nang makita nila kung sino ang tumulong sa kanila, halos hindi sila makapaniwala. Si Jinwoo. Halos mapaluha sila sa tuwa. Hanggang sa dulo, nagawa pa rin silang iligtas ni Jinwoo. Napuno ng sigawan at saya ang helicopter, sa wakas, tapos na ang laban. Nakalapag na sila at nanatiling walang malay pa rin si Kahein at dinala nila sa hospital at si Gun-hee ay nagsabing sa ngayon na digmaan ay maraming napaslang ng mga hunters. Sa timog ng South Korea, kumalat na ang mga langgam hanggang katubigan ng China. Habang binabantayan ng mga barko ang sitwasyon, hindi makapaniwala ang kapitan. 2 araw na tayong walang tulog at ngayon, nasa firing range na sila. Bigla siyang sumabat, hintay, may isang gustong tapusin ito mag-isa. Sa tuktok ng kawan ng mga langgam, isang lalaki na may 2 espada ang nakatayo. Hindi sila nauubos, pero lulubog ko silang lahat. Hinugot niya ang kanyang mga espada at sa isang iglap, isang napakalakas na alon ang winasak ang mga langgam. Habang bumagsak ang kanilang mga bangkay sa dagat, napangisi ang lalaki. Napakahina, sayang, walang hamon. Samantala si Jinwoo, nakasuot ng itim na suit at may hawak na puting bulaklak, tahimik na bumisita sa mga nasawing mandirigma ng labanan sa Jeju Island. Sa harap ng kanilang puntod, ipinagkatiwala niya ang mga bulaklak bilang respeto at pasasalamat. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga libingan. Habang papaalis, sinalubong siya ni Baekhyuno na may mapagmalaking tingin at marahang tinapik ang kanyang balikat. Dahil sa'yo, natapos ang trahedya ng Jeju Island. Bagamat ramdam pa rin ni Jinwoo ang bigat ng lahat, nagbigay ng kaunting ginhawa ang mga salitang iyon. Napagtanto niyang marami siyang nailigtas at nabago ang kapalaran ng mga hunter. Nag-uusap sina Jinwoo at ang chairman ng Korean Hunter Association. Sa pagpapakita ng paggalang at pasasalamat, yumuko ang chairman, alam niyang dahil kay Jinwoo, maraming buhay ang naligtas. At sinabihan niya itong gagantipalaan niya ito pagdating ng panahon. Tinanong siya ng chairman tungkol sa kanyang plano sa hinaharap. Sumagot si Jinwoo na magtatayo siya ng sarili niyang guild.